Sa po mapagpalang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Good morning po. Tayo po magpapasimula na sa ating gawain sa umaga pong ito para po sa ating Panginoon. Kaya po tayo lahat ay tumayo. Samahan niyo po kaming awitan ng ating Panginoon ng awitin at himnaryo makalangit para po sa ating Diyos. Awitin po natin. Let's all sing, "A Mighty Fortress is Our God." Sa pumapagpalang umaga sa ating lahat mga kapatid. Araw ng linggo, araw ng Panginoon. Naririto tayo ngayon sa bahay-sambahan ng ating Panginoon upang ating siyang paglingkuran. Siya ay ating aawitan, pasasalamatan, pupurihin at sasambahin natin siya sa espiritu at katotohanan. Ngunit bago ang lahat ay nais kong basahin ang paalala ng kasulatan ukol sa pagsamba. Sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma sa kanyang Kabanatang 12, talatang 1 hanggang sa mga sumusunod, ganito po ang sinasabi ng kasulatan. Kaya nga mga kapatid, ipinapamanig ko sa inyo, alang-alang sa kahabagan ng Diyos, na yung iharap ang inyong mga katawan ng isang ahing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos na sa inyong katapatang pagsamba.
At huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Sapagkat sinasabi ko sa pamamagitan ng biyaya na sa akin ay ibinigay sa bawat tao sa inyo na huwag mag-isip sa kanyang sarili na totoong matayog kaysa sa nararapat niyang isipin, kundi mag-isip na may kainahunan ayon sa kasukatan ng pananampalataya na ibinahagi ng Diyos sa bawat isa. Nawa ang pagpapala ng Panginoon ay sumaatin sa pagkabasa at pagkarinig ng mga kanyang paalaala. Tayo po ay manalangin. Panginoon, kami po ay lumalapit sa inyo. Kayo po ay patuloy nagpupuri, Panginoon. Salamat kami na muli niyo kami natid dito sa bahay-sambahan. Sama-sama kaming pupuri, maglilingkod sa inyo, mag-aaral yung salita, at maghahandog sa inyo. Nawa, Panginoon, ay padaman sa amin presensya, Panginoon. Kayo po ang nasa harapan namin, na patuloy po namin pupurihan, dadakilaan. Salamat, Panginoon, sa lahat po ng mga pagpapalang tinatanggap po namin sa araw-araw, sa iyong pag-iingat sa amin, sa iyong gabay, sa iyong mga tulong sa amin, sa pangailangan namin, sa mga sakit na patuloy pinapagaling, at sa lahat po ng mga dinadanas namin, Panginoon. Handa kayo Diyos sa amin, Panginoon, na lagi gumagabay sa amin, nagpapaalala, naggagabay sa amin, at nagbibigay pag-asa, Panginoon. Kaya po, salamat, Panginoon, sa lahat ng mga bagay ito. Napakabuti siya, Panginoon, sa amin, kahit po kami po ay nakakalimot, nagkakamali. Handa kayo sa amin, Panginoon, magpadama sa amin ng pag-ibig at pag-asa sa buhay. Nawa, Panginoon, ay samahan niyo, Panginoon, kami, lalo to sa oras to, Panginoon. Muli niyo kami i-bless, Panginoon, spiritually. Muli kami makapakinig ng mga magandang mensahe, mga salitang siya magbibigay sa amin ng paala sa aming buhay, tibay ng pananampalataya at kagabay sa amin at pag-i-encourage sa amin. Nawa, sana po ay tulungan niyo, Panginoon, kami na maunawaan ang salita ito. Buksan yung bawat puso at isipan namin upang bawat salita na aming pakinggan, ito po yung masapamuhay po namin at pakita sa amin sa pang-araw-araw. Aming hiling, nawa, Panginoon, ay gabay niyo ang lingkod niyo gagamitin na magtuturo sa amin, kayong bigay ng karunungan, wisdom buhat sa inyo upang may bahagi niya, ma-share sa amin message, Panginoon, kayo po ay matuto. Nawa, sana po ay tanggapin niyo ang bawat kaloob po namin sa oras to, sa pananambahan to, mula po sa mga awit, papuri, para po sa inyo, sa mga kaloob po namin at sa mga prayer po namin. At nawa, Panginoon, ay bigyan niyo kaming kapayapaan sa paligiran, katahimikan, habang kami nag-aaral sa salita na nanambahan at naglilingkod sa inyo. Ang lahat to'y samot dalayan namin sa dakilang pesa ng Panginoon. Amen. Ayan, good morning po ulit sa ating lahat, mga kapatid. Good morning po. Good morning. Pwede nyo rin po bang i-greet yung inyong mga katabi ng good morning? Ayan, praise the Lord for this wonderful day once again, mga kapatid. It was really good, no?
And isang linggo na naman po ang lumipas. Alam ko po marami tayong pinagkaabalahan na dinanas, no, sa isang buong linggo. But the Lord is good and the Lord is great. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Mas malakas po. We are all here gathered in His church para papurihan na nag-iisa po nating Panginoon. And alam naman po natin na yung ating Panginoon Diyos ay nag-iisa and karapat dapat sambahin, kailangan dapat sundin, no? At karapat dapat napapurihan natin na sa buhay po natin. Kaya this time, mga kapatid, another day, another opportunity for us to really show our gratefulness and thankfulness sa ating Panginoon. Kaya tayo po lahat ay tumayo and we all know who we are worshiping. Amen po? Alam po ba natin kung sino po yung ating pinapapurihan? Amen po, yun po ang ating Panginoon. Kaya let's sing these songs and hymns, I know whom I have believed, para po papurihan ang ating Panginoon. I know not why God's wondrous grace to me He had made known, nor why unworthy Christ in love redeemed me free soul. But I know whom I have believed and am persuaded that He is able to keep that which I've committed unto Him against that day. I know that how the saving faith to me He did impart, nor how believing in His word brought peace within my heart. But I know whom I have believed and I'm persuaded that He is able to keep that which I've committed unto Him against that day. I know not how the Spirit moves, convincing men of sin, revealing Jesus through the Word, creating faith in Him. But I know whom I have believed and am persuaded that He is able to keep that which I've committed unto Him against that day. I know not when my Lord may come, at night or noonday fair, nor if I walk the veil with Him or meet Him in the air. But I know whom I have believed and I'm persuaded that He is able to keep that which I've committed unto Him against that. We're singing again, church. But I know whom I have believed and I'm persuaded that He is able to keep that which I've committed unto Him against that day. Let us continue to give worship. Awitin po natin, Wonderful Grace of Jesus. Wonderful grace of Jesus, greater than all my sin. How shall my tongue describe it? Where shall its praise begin? Taking away my burden
grace of Jesus reaches me. Wonderful, the matchless grace of Jesus, deeper than the mighty rolling sea, higher than the mountains, sparkling like a fountain, all sufficient grace for even me, broader than the scope of my transgressions, greater far than all my sin and shame. Oh, magnify the precious name of Jesus, praise His name. Wonderful grace of Jesus, reaching to all the lost. By it I have been pardoned, saved to the uttermost. Chains have been torn to sunder, giving me liberty. For the wonderful grace of Jesus reaches me. Wonderful, the matchless grace of Jesus, deeper than the mighty rolling sea, higher than the mountains, sparkling like a fountain, all sufficient grace for even me, broader than the scope of my transgressions, greater far than all my sin and shame. Oh, magnify the precious name of Jesus, praise His name. Wonderful grace of Jesus, reaching to all the lost. By its transforming power, making Him God's by its transforming power, in eternity, and the wonderful grace of Jesus reaches me. Wonderful, wonderful, the matchless grace of Jesus, deeper than the mighty rolling sea, higher than the mountains, sparkling like a fountain, all sufficient grace for even me, broader than the scopes of my transgressions, greater far than all my sin and shame. Oh, magnify the precious name of Jesus, praise His name. We sing again, wonderful, wonderful, the matchless grace of Jesus, deeper than the mighty rolling sea, higher than the mountains, sparkling like a fountain, all sufficient grace for even me, broader than the scope of my transgressions, greater far than all my sin and shame. Oh, magnify the precious name of Jesus, praise His name. Oh, magnify the precious name of Jesus, praise. One more time, church. Oh, magnify the precious name of Jesus, praise His name. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. It's really true that the grace of our Lord Jesus is wonderful. Amen po. And napakasarap po na malaman talaga kung sino yung ating pinapupurihan, kung sino yung totoong Diyos po, that we praise and give worship sa araw-araw po ng buhay natin. And kasabay po roon, no,
that we know who we believed is for us to trust Him and obey Him always. Kaya as we continue to give worship sa ating Panginoon, mga kapatid, gaya po ng Bible study natin kanina, no? We have a responsibility. We do this, we all do this para sa ating Panginoon. And all that He wants us to do, we should trust it and always obey Him. Kaya let's sing this with all our hearts. No? Mga kapatid, buong puso po nating itaas ang ating mga tinig para sa ating Panginoon. And let us be happy as we sing this song, this hymn to our dear God, our Lord Jesus. Let's sing this song para po papurihan ng ating Panginoon. When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Not a shadow can rise, not a cloud in the skies, but His smile quickly drives it away. Not a doubt or a fear, not a sigh or a fear can remain when we trust and obey. Trust and obey, 'cause there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Not a burden we bear, not a sorrow we share, but our toil He doth richly repay. Not a grief or a loss, not a frown or a cross, but is blessed if we trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Dead in fellowship, dead in fellowship sweet, we will sit at His feet, or we'll walk by His side in the way. What He says He will do, what He says we will go. Never fear, only trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and we'll sing it again, church. Trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Let's all pray. Heavenly Father, Lord God, we thank You for this morning, Panginoon.
Salamat po for the life you've given to us this day, for the hope and the love that you are always giving us, O Lord. We all know you, Panginoon, and we are here longing more na makilala ka, Panginoon. And we believe, Panginoon, that it is really wonderful. Your grace is to us, Panginoon. Kaya, you're very worthy of our worship and praise for all these songs and praises and hymns we sang sa umaga pong ito. And patuloy po kami magpupuri sa inyo, O Diyos, because you are worthy and deserve mo po itong lahat na ito. Muli, we thank you, Lord God. We glorify you and honor you in the mighty name of our Lord Jesus Christ, our Savior. Amen and amen. Bigyan po natin ng malakas na palakpak ng ating Panginoon. Yan, good morning po sa ating pong lahat. Morning po. At kamusta naman po kayo? Kailan po kayo? Mas mabuti po kayo sa dati. Palakpakan po natin po yung Panginoon sa umaga pong ito. At ito po yung pangatlong service po natin o Sunday po natin for the month of March. At patuloy po yung ating pag-aaral po patungkol po sa loving God through worship. Okay, paano natin mamahalin ang Diyos sa pamamagitan ng pagpupuri? Okay, first is through our heart, yung ating mga puso. Okay, and then sa pamamagitan ng ating mga boses. Okay, yung mga boses po natin. At pangatlo po, yung Sunday po ay sa pamamagitan po ng ating mga buhay. Okay, ngayon naman po ay kailangan nating purihin, pasalamatan ng Diyos sa pamamagitan po ng ating pananampalataya. Okay, ang ganda po nung isang kanta po natin, yung last po natin, Trust and Obey. Okay, yan po ay pagpapakita ng pananampalataya. Nagtitiwala po ba kayo kay Lord? Okay, sumusunod po ba kayo kay Lord? Amen po. So if we trust and obey, then makikita ni Lord ang ating pananampalataya. Kaya nung tinawag ng Diyos si Abraham, ang tawag po doon, pananampalataya. Bakit po? Kasi hindi naman alam ni Abraham kung saan siya pupunta. Pero sumunod siya sa Diyos. Tama po? Pananampalataya po yun. Ganon din po tayo. Minsan, hindi po natin malaman, maintindihan yung mga nangyayari sa buhay natin, nangyayari sa bansa po natin, but still we trust and obey the Lord. And ang tawag po doon, pananampalataya. Is your faith worship God? Yung bang pananampalataya na meron ka, napapapurihan mo ba yung Panginoon? Dapat po. Dapat yung faith na meron ka, nagiging dahilan para magpuri ka sa ating Panginoon. In Book of Psalms, chapter 27, verse 1 to 6, we need to worship Him through our faith. Okay? It is both our privilege and honor to worship and serve the one true God. Ang pagpupuri sa Panginoon, it is our privilege. Okay? Sapagkat sa dinami-dami ng tao na pwedeng nandito, tayo po'y nandito ngayon. And it is your privilege, our privilege na makaharap sa Diyos, nagpupuri sa Kanya, umaawit sa Kanya para po sa ating Panginoon. Okay? And pagdating po sa pananampalataya, wala pong pinipiling panahon, walang pinipiling lugar, walang pinipiling oras o estado ng buhay ang pananampalataya para magpuri ka sa Panginoon. Whether nasa magandang sitwasyon ka o hindi, pwede ka pa rin mag-worship kay Lord through your faith. Amen po. Kahit may digmaan, you can worship God. You can praise the Lord. Okay, sabi ko nga po, yung kapatid ko po nasa pero alam ko medyo tumigil na naman po yung medyo tension po doon. Pero kahit may mga putukan po doon, nakikinig pa rin po siya ng live po natin. Because wala namang pinipiling panahon yung pananampalataya natin. Yung mga disciple, kahit pinapatay sila isa-isa, still they worship the Lord. Kasi walang pinipili ang pananampalataya po natin. Kahit may mga uncertainty sa buhay po natin, pero yung puso natin willing pa rin na makapaglingkod para sa ating Panginoon.
So I hope yung mga nangyayari po sa buhay po ninyo, personally, hindi ko po alam. Yung mga nangyayari sa bansa po natin, sa mundo po natin, I pray and I hope na hindi po naapektuhan yung pananampalataya nyo at yung pag-worship nyo kay Lord. Dapat, mas lalo pa pong tumaas, mas lalo pa pong lumalim yung ating pananampalataya sa ating Panginoon. Worship is not only expressed through our songs and words, but also through a life of faith. Faith is very important para sa Panginoon. Okay? Ang faith, kalaki po nito yung pagsunod. Kaya sabi ni Lord, obedience is better than sacrifice. Kasi para kay Lord, mahalaga yung pagsunod natin. And yung worship na ginagawa natin every Sunday, it is a symbol of our faith na pag-worship na ginagawa po natin sa ating Panginoon. Okay? So ano man yung faith na mayroon po tayo, ito po yung simbolo na wino-worship mo yung ating Panginoon. Pero yung faith na mayroon po tayo, ano yung pananampalataya na gustong ituro sa atin ng ating Panginoon? What kind of faith na mayroon dapat po tayo para maipakita natin yung karapat-dapat na pagpupuri para sa ating Panginoon? Because some of us, or sometimes yung faith po natin nasa-shake po yan. Minsan nawawala nga po yan eh. Kaya nga lagi sinasabi ni Jesus sa mga disciple niya, where is your faith? Nawala. Alam niyo po yun? Sometimes pala, kahit every Sunday, pwedeng wala kang faith eh. Where is your faith? Pwede niyo bang tanungin yung sarili niyo ngayon, where is my faith? Bakit ako nag-aalala ngayon? Bakit ako natatakot ngayon? Now, I am here standing, nakaupo ako sa harapan ng Diyos, sumasamba sa Kanya. Then bakit ako nag-aalala ngayon? Then where is our faith dun sa ating Panginoon? So unang pananampalataya, tatlong bagay po yung ating pag-uusapan. Regarding po sa sulat ni David sa Psalms chapter 27, sabi po dito is yung tinatawag nating faith with confidence. Okay? Faith with confidence. Kailangan daw po yung ating pananampalataya mayroong confidence. Okay, ano po yung tinutukoy po ditong confidence? Basahin po natin yung verse 1 to verse 3, sabi po dito, the Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? Ang ganda ng bungad po dito ni David. Okay? The Lord is my light and my salvation. Sa ibang translation, na ibig sabihin po ng salvation is, the Lord is my light and my deliverance. Okay? Hindi lang basta salvation ng kanyang kaluluwa, but deliverance sa lahat ng pinagdaanan niya sa kanyang buhay. And imaginein po natin, bakit mahalaga, pinapakita kasi dito ni David sa kanta niya po dito, na meron siyang confidence sa kanyang pananampalataya sa ating Panginoon because of the light and salvation na binigay po sa kanya ng Panginoon. So kailangan yung faith na meron po tayo, nagbibigay din ng confidence sa bawat isa po sa atin. Okay, na yung confident na yon ay magagamit po natin para purihan yung ating Panginoon. Okay, alam niyo po yun? Kapag binasa po natin, the Lord is the stronghold of my life, of whom shall be afraid. Okay, parang alam niyo po yun? Pag tinignan niyo si David, no, sabi nga po nila, magkaiba daw po yung may confident ka sa mayabang ka. Magkaiba po yun. Magkaiba yung mayabang ka sa may ipagyayabang ka. Meron kasing taong mayabang lang, pero wala namang talagang maipagmamayabang. Yung taong mayabang kahit saan mo dalhin, mayabang talaga. Okay, totoo po ang mayayabang na tao ha. Kasi nasa Bible po yun. Ayaw ni Lord ng taong mayayabang. Pero itong sinasabi dito ni David, hindi ito pagyayabang. Kasi kung papasinin po natin, sino bang pinagyayabang dito ni David? Sino ditong itinataas ni David? Yung Panginoon. Si David, siya po ay hari. Kung titingnan natin yung buhay niya, marami siyang pwedeng ipagyabang. I'm the king. Natalo ko si Goliath sa pamamagitan ng tirador. Okay? Marami akong kayamanan, lahat kaya kong bilhin. Pero pag tinignan niyo yung buhay ni David, wala man lang sa kahit isa doon ang ipinagyabang. Lahat ng sulat ni David, lahat ng song ni David, it is for the Lord. Kaya sabi din ni Pablo sa sulat niya, wala akong maipagmamayabang. Pero kung meron man akong dapat ipagmalaki, ipagyabang, walang iba kundi si Kristo. Ang tawag po doon, confidence, yung pananampalataya. So kaya nga sikat din po, di po ba, yung famous na sulat ni David sa Psalms chapter 23? Okay, ano nakalagay po doon? The Lord is my shepherd, I shall not be in want. He makes me lay down in green pasture. Okay, pansinin po natin, si David,
Hari siya, pero ang pinagyayabang niya, pinagmamalaki niya yung Panginoon. Because yun yung kanyang confidence. Yun yung confident ni David. Okay? And yun yung bunga ng kanyang pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya sabi niya dito, "The Lord is my light and my salvation, whom shall I fear?" Yung faith na meron tayo, yan ang magsisilbing dahilan para maka-stand ka sa harapan ng Diyos. Na kahit anong problema, pagsubok, mananatili ka pa rin nakatayo kasi alam mo na si Lord yung sandigan mo. Yung taong mayabang, walang sandigan yun. Kaya pag nabuwal yun, bagsak ka agad. Pero yung tao na merong pundasyon, pananampalataya kay Lord, at pinagmamalaki yung Panginoon na tagapagligtas niya at yung protection niya, yun yung kahit mabuwal, ano man yung mangyari, mananatili pa rin nakatayo. Kasi matibay yung kanyang pundasyon. When the evil doers assailed me to eat my flesh, my adversaries and foes, it is they who stumble and fall. Okay? Verse 3, sabi po dito, Though an army encamp against me, my heart shall not fear. Though war arise against me, yet I will be confident. Tinutukoy dito ni David yung mga experience niya po kasi because he is a king. So, siyempre, marami po siyang napagdadaan ng mga digmaan. And may mga pagkakataon, nagkakaroon sila ng mga napupuntahang gera, may gustong manako po sa Israel. Pero tingnan niyo po sabi ni David. Sabi niya, kahit merong magtangka, napuntahan ako dito, patahin ako dito, salakayan yung Israel, confident pa rin po siya na hindi sila matatalo. Bakit po? Hindi dahil kay David. It is because of the Lord. Because the battle is the Lord. Kasi alam niya na sa kanyang pananampalataya, meron po siyang Panginoon. And dahil sa pananampalataya na yun, sabi po dito, it gives light to life. Yung faith ni David, yung confident ni David sa Panginoon, nagbigay ito ng ilaw, okay, sa kanyang buhay. Tinutukoy kasi dito ni David yung mga darkest moment niya sa buhay niya. Okay? Kasi si David, hindi lang naman siya basta naging, kasi parang pag tinignan natin, hari si David. Parang akala natin, no, ang ganda ng buhay ni David, no? Hindi po. Marami mga darkest moments sa buhay si David o si Haring David. Nagkasala siya sa Diyos, namatay yung anak niya. Natalo siya sa digmaan. Natatalo rin sa digmaan sila David. Okay? Dahil sa kasalanan po nila. But ano sinasabi dito? Kahit nangyari man yun, sabi po dito, binigyan pa rin siya ng ilaw ng Panginoon sa kanyang buhay. Kasi kahit natatalo sila, may mga problema, nagkakasala siya, andun pa rin yung presensya ng Panginoon nasa sa kanya. Pinagtatagumpay pa rin siya ng ating Panginoon. Okay, it gives light to life. Ang Panginoon na nagbigay ng ilaw sa buhay ni David. Nung time na nagkasala si David, dahil siya po ay nakiapid, halos mawala na po siya ng pag-asa. And feeling niya, sobrang dumi niya sa harapan ng Diyos. Pero dahil andun pa rin yung pananampalataya ni David sa ating Panginoon, consistent pa rin po siya, binigyan uli siya ng pag-asa ng ating Panginoon. And ito yung tinatawag natin na yung faith with confidence, it gives deliverance to life. Na kahit ano man yung suungin po natin, ano man yung pagdaanan po natin, naka-stand pa rin po tayo, still pa rin po, nasa Panginoon pa rin po tayo. Kasi si Lord yung tutulong sa atin, sa bawat isa po sa atin. Di ba? Kaya nga po yung Psalms 23, okay? The Lord is my shepherd, I shall not be in want. Okay? Hindi binawaglit sa isip ni David na siya ay nag-iisa. Palagi niyang inilalagay sa isipan niya na kasama niya yung ating Panginoon. Okay? Kasi nagiging mayabang ang tao kapag nawawala si Lord sa kanya. Kapag nawawala yung presensya ng Panginoon sa kanya. Tignan niyo po si Haring Saul. Kilala niyo po si Haring Saul? The first king of Israel, bago si David. Bakit po siya naging mayabang? Bakit siya nagkaroon ng galit kay David? Because nawala siya sa presensya ng Panginoon. Nawala yung kanyang pananampalataya sa ating Panginoon. Okay? Kapag wala ka kay Lord, yayabang ka talaga. Magiging palalo ka. Pero kapag na kay Lord ka, meron ka mang ipagyayabang, si Lord pa rin yung papapurihan mo. Kasi alam mo na si Lord yung nagbibigay ng pag-asa sa bawat isa po sa atin. It gives strength to life. Hindi lang spiritual yung tinutukoy ni David, but physically, si Lord yung nagbibigay ng lakas kay David. Imagine niyo nung nilabanan niya si Goliath, ilang feet lang si David. Sabi ganon, parang mga nasa 5 pataas si David, yung taas niya. Si Goliath, 9 feet. Okay? Parang nag-basketball yung yung grade 5.
Tapos yung NBA player, parang pinag-basketball mo yun, sobrang layo ng agwat. Pero tignan po natin, si Lord yung nagbigay ng strength kay David, kaya niya natalo si Goliath. So hindi lang basta kay Goliath, sa bawat digmaan na napuntahan ni David, nagtatagumpay po siya. And hindi ito dahil sa galing ni David, kundi dahil patuloy na binibigyan ng lakas ng Panginoon ng buhay si David o si Haring David. Ganon din po sa bawat isa po sa atin, mga kapatid. Okay, nagbibigay si Lord yung pananampalataya natin, kailangan meron siyang confidence sa bawat isa po sa atin na kahit hindi tayo perpekto, kahit nagkakamali po tayo, makakaharap ka pa rin sa Panginoon. Because alam mo, meron kang Diyos na nagligtas sa'yo. Sabi ko nga po, we are not perfect. Pero bakit nakakaharap pa rin po tayo sa harapan ng tao? Mga tagapangaral, mga pastor, bakit nakakapag-share pa rin ng Word of God? They are not perfect. Yung mga musician po natin, tagapagpaawit po natin, mga elders po natin, mga leaders po natin, they are not all perfect. Pero bakit nakakaharap? It is because of faith with confidence. Kasi alam natin na tayong lahat po ay iniligtas lang ng Panginoon. At meron lang tayong isang pananampalataya. Walang iba kundi yung ating Panginoon. So bawat isa po sa atin na nandito, mga kapatid, meron tayong pag-asa, meron tayong pananampalataya na nagbibigay ng kumpiyansa po sa atin para umarap sa ating Panginoon. Kaya every Sunday, pag pupunta po tayo dito, kailangan masaya po yung puso po natin. Kailangan kahit may pagsubok ka, pupurihin mo pa rin yung Panginoon. Because it is not about you. Okay, tungkol to sa Panginoon. It is about your faith doon sa ating Panginoon. Na yung bawat isa po sa atin, ano man yung pinagdadaanan po natin, mananatili pa rin po tayo maglilingkod sa ating Panginoon. So I hope yung ating pananampalataya ay nagniningas pa rin po and it gives confidence sa bawat isa po sa atin. Okay? Kapag kasi mahina yung faith po natin, si Satan, gagawa siya ng paraan para manghina yung confidence mo sa Panginoon. Yung alam niyo po yun, yung pag Sunday, bigla kang bubulungan ni Satan na, kakagawa mo lang ng kasalanan na. Dito ka sa church. Ano niyo po yan? Kaya naman minsan gagamit ng ng tao yan. Madidistract ka, mawawala ka sa Panginoon. Ganun po yung gagawin niya. Kaya kung hindi matibay yung faith natin, wala tayong confidence sa Panginoon sa pananampalataya po natin paggarap po sa Kanya, mawawala po tayo sa pag-worship po natin sa ating Panginoon. Kaya natin na itataas yung ating mga kamay sa pag-awit sa Kanya. Kaya tayo nakakapikit ng ating mga mata sa pag-awit sa Kanya. Sapagkat we have confidence. Kasi alam po natin na si Lord yung ating sinasamba at pinasasalamatan. Kaya ganoon din po sa buhay po natin, mga kapatid. Wala tayong dapat katakutan, wala tayong dapat atrasan, sapagkat alam po natin na kasama po natin yung Panginoon sa buhay natin. God will give you deliverance. Okay? Pagtatagumpayan ka ng Diyos sa lahat ng pinagdadaanan mo ngayon. Okay, pakisabi po sa katabi po natin, pagtatagumpayan ka ng Diyos. Okay, ano man yung pinagdadaanan po natin, sabi ni David, magtatagumpay siya kasi kasama niya yung Panginoon. Ganon din po sa tayo. Okay, kasi di po ba yung confidence, kumpiyansa eh. Okay, kumpiyansa yung tao. Halimbawa, pag nagdadrive ka, diba? Kahit first time mo, kumpiyansa ka, hindi kasi nakapag-drive na ako nito eh. Ganon din po tayo. Kapag may problema, alam mo na kaya ko to. Kailangan, we are always positive. And hindi lang yung basta kayabangan na positive, kundi alam mo na mayroon akong Diyos, na kapag may dumating na problema, God will provide. Sino po dito yung ganon? Ang tawag doon, faith with confidence. Okay, yung kapag may problema, tapos parang nagsushort sila, ang isip kaagad niya, God will provide. Ganon faith yung gusto ng Panginoon. Kapag nawawala na, sunod-sunod yung problema, nawawala na siya ng pag-asa, nagtitiwala pa rin siya. Napunta pa rin sa church, sumbasamba para sa ating Panginoon kasi alam niya na meron siyang Panginoon. Kaya tayo merong lakas, kaya tayo merong confidence sa ating pananampalataya, it is because of God. At yung Diyos na meron po tayo, kailangan siya po yung ating sandigan sa bawat isa po sa atin. Okay, pangalawa po, sabi po dito, yan, faith with desire. Okay. Si David, kilala po siya bilang a man after God's own heart. Tama po. Tinawag siyang a man after God's own heart. Bakit po? Kasi si David, malapit yung puso niya sa Panginoon. Okay, ang sarap sa pakiramdam, no, kapag sinabing, you are a man after God's own heart. Malapit ka sa puso ng Diyos. Bakit ganon? Kasi si David, kapag nagkakasala sa Panginoon, lumalapit agad sa kay Lord. Lord, sorry po. Problema sa atin minsan, kapag nakakasala po tayo, nahihiya tayo kay Lord. Lord,
Parang hindi tayo makatingin, pero si David iba. Pag nagkamali siya, harap siya kay Lord, Lord, patawarin niyo po ako. Nagkamali po ako. Okay. Ganon si David. Kaya siya malapit sa puso ng Diyos. Para silang magtatay na. Kaya ganon na yung kanilang connection, yung kanilang relasyon. And si David, every time na siya po ay nasa digmaan, o kaya naman po ay may mga pagsubok siyang pinagdadaanan, kaya yung pananampalataya niya, ang dinidesire po nito, walang iba kundi si Lord. Yung pananampalataya na meron ka ngayon, sino po ang dinidesire niyan? Si Lord po kaya. Kasi si David ganun po siya. Tingnan niyo po, sabi po dito sa verse 4, One thing have I asked of the Lord, that I seek after. Okay? Ito yung laging ginagawa ni David. Okay? Lagi niyang sinisik yung Panginoon. Lagi niyang hinahanap yung Panginoon. Lagi siyang uhaw para dun sa ating Panginoon. That I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. Ano sabi ni David? All the days of my life. Buong buhay ko, araw-araw, wala akong ibang gagawin kundi sumamba at ibigay sa Panginoon. Yun yung tinatawag na faith with desire. Okay? Alam niyo po yun, lagi tayong uhaw para sa Panginoon. Uy, Sunday ulit. Punta na naman kami kay Lord. Hindi yung, ay, Sunday na naman. Okay? Igawain na naman. Nakakapagod yan. Dapat lagi tayong uhaw para sa Panginoon. Imagine, sabi ni David, all the days of my life, I will dwell in the house of the Lord. Okay? To gaze upon the beauty of the Lord and to inquire in His temple. Okay? Siyempre, lagi nandun si David. Nagbibigay ng offering para sa Panginoon, papuri para sa ating Panginoon. Kasi yung puso ni David, walang iba kundi ang i-desire yung ating Panginoon. Okay? Pamilyar naman po tayo, di ba? Meron pong kantang yung One Desire. Okay? Pero hindi ko po siya kakantahin. Ang point ko lang po is, kailangan yung mga puso po natin, ang dinidesire po niyan si Lord. Kung titignan ni Lord yung laman ng puso mo ngayon, kailangan si Lord yung makikita niyan. Kailangan siya lang. Na every Sunday na pupunta ka dito, you are always focused on the Lord. Doon sa salita ng ating Panginoon. Kasi ganoon din po si David. He always seek the Lord. Maganda man yung sitwasyon ng buhay niya, nagkasala siya, hindi siya nagkasala, hinahanap niya palagi yung presensya ng ating Panginoon. Ano po yun? Sabi po dito, a desire to seek God's goodness. Okay? Bakit ganon yung ginagawa ni David? Ano yung desire po niya po dito? Unang-una is to seek God's goodness. Yung kabutihan ng Diyos. Tayo po mga kapatid, yung pananampalataya po natin na meron. Okay? Kapag ang desire po natin ay ang pagpapasalamat sa Panginoon, makikita natin na yung pagsisik palagi sa Panginoon sa buhay ng bawat isa po sa atin. Kailangan ang laman ng puso po natin is to seek God's goodness. Naniniwala po ako sa bawat isa po sa atin, merong mabuting ginawa ang Diyos sa buhay po natin. Tama po? This week, may mabuting ginawa ang Diyos sa buhay mo. Okay? So si David, kaya niya laging dinidesire si Lord kasi in every day ng buhay niya, every minute, naniniwala siya na palaging merong ginagawang ang Diyos na maganda sa buhay niya. Tama po. Kailangan ganun din po tayo. Okay? Kasi minsan, na-appreciate lang natin yung goodness ni God kapag may blessing. Uy, answered prayer. Uy, ang ganda na nangyari ngayon. Parang ito yung gustong-gusto ko mangyari ngayon sa buhay ko. Pero kapag taliwas na, parang di na natin na-appreciate yung ating Panginoon. Pero si David, kahit nasa panahon siya nang nagkasala siya, nasa panahon siya na natalo sila sa digmaan, nanalo sila sa digmaan, he always God's goodness. He always seek God's goodness. So sa buhay po natin mga kapatid, this week na nagdaan, sinik po ba natin yung goodness ng Panginoon? Nakita niyo po ba kung paano kayo tinulungan ng Diyos? Kung paano kayo pinagpala ng ating Panginoon, yung goodness ng Panginoon, that you are still alive. Andito po tayo ngayon nagpupuri para sa ating Panginoon. Sabi po dito, yan, a desire to seek God's presence. Kailangan lagi tayong uhaw sa salita ng Diyos. Sabi nga po, dapat para tayong mga usa. Okay, yung usa, laging naghahanap po ng tubig. Laging umiinom ng tubig. Ganon din po ba tayo? O baka sobrang dry na ng spiritual life mo. Okay? Hindi mo na nasisik yung Panginoon. Hindi mo na binibigyan ng panahon si Lord. Baka mamaya kahit nasa church po tayo, hindi naman talaga si Lord yung sinisik po natin. So we need to check our heart, our life.
Kung talaga bang every Sunday, every time na napunta ka dito, or every time na may mga gawain, si Lord ba talaga yung sinisik po natin? Sinisik ba talaga natin yung presence ng Panginoon? Or basta ka lang present, pero hindi mo sinisik yung presence ng Panginoon? Okay? Tandaan po natin, mahalaga kay Lord yung pagsunod, pagtitiwala. Okay? Nung time ni Jesus, maraming sumusunod sa Kanya. Maraming present. 1,000 of people following Jesus. Pero hindi lahat yon talagang sinisik yung presence ng Panginoon. Kung titignan ni Lord yung puso ng bawat isa po sa atin, ilan po kaya sa atin dito yung makikita ni Lord na talagang sinisik po natin yung presence ng Panginoon? Na kaya tayo nandito para purihin ang Diyos, para pasalamatan ng Panginoon because God is good in my life. God is great. Yes, may problema ako, pero gusto ko pa rin magpasalamat sa Panginoon. Ito yung kauhawan po natin sa salita ng ating Panginoon para magpasalamat sa Panginoon. So wala po tayong maidadahilan para hindi makapagpasalamat sa Panginoon. Kasi in every moment ng buhay po natin, galing sa Lord. So kaya sana po isinisik po natin palagi yung Panginoon sa pamamagitan ng ating pananampalataya, a desire to seek God's will sa buhay ng bawat isa po sa atin. Lagi po bang nangunguna yung will ng ating Panginoon o yung kagustuhan po natin? Si David, hindi po siya napunta ng digmaan nang wala yung pahintulot ng Diyos. Laging merong pahintulot ng Diyos. Okay? At si Lord, nagpadala siya ng makakatulong kay David para sa mga digmaan. Okay? Si Samuel, makakatulong po sa kanya. Kung titignan po natin, yung ating Panginoon, lagi siyang nagbibigay ng tao, lagi siya nagbibigay ng kagaya ng pinag-usapan mo natin sa ating Bible study, ng warning para lagi nating maisik yung kalooban ng Panginoon. Okay, although we are not perfect, kagaya nung nangyari kay David, siyempre, natukso siya kay Bathsheba, nakiapid siya sa hindi niya asawa. So, inamin niya sa Panginoon, kasalanan niya yun. But after that, wala nang ibang ginawa si David, kundi laging isik yung kalooban ng Panginoon. Okay, so ganito rin po sa buhay natin mga kapatid. Sa lahat ng ginagawa mo, kung may mga plano ka, lagi mo bang sinisik yung kalooban ni Lord? Kung may mga nangyayari sa buhay natin, chinecheck po ba natin, will ba to ni Lord o baka kagustuhan ko? Baka kaya nahihirapan ka, hindi yan nagsasucess kasi baka mamaya, hindi naman talaga yan yung will ni Lord para sa buhay mo. So we need to pray always sa mga bagay na ginagawa po natin. And kailangan tama po yung puso po natin, na ang puso po natin walang ibang dinidesire, kundi ang hanapin ang presensya ng Panginoon. Always find the presence of the Lord sa buhay ng meron po tayo. And doon makikita po natin paano po tayo pagpapalain ng ating Panginoon. Sabi po dito sa third po natin yan, faith with thanksgiving. Kailangan ang pananampalataya po natin ay nagbibigay ng pagpapasalamat sa Panginoon. Hindi po lahat nagpapasalamat kay Lord. Nagpasalamat po ba kay Lord kaninang umaga? Thank you, Lord, I'm still alive. Okay. Thank you, Lord, kasi nakasurvive po kami. Okay. Ako po, pinagpapasalamat ko po kay Lord. Birthday po ni Grace po ngayon. Ayan. Kaso may sakit po siya, pero pinagpapasalamat ko pa rin po yun sa Panginoon. So alam niyo po yun, yung pagpapasalamat kay Lord ng merong pananampalataya, wala siyang pinipiling sitwasyon. Okay? You are always say, thank you, Lord. Yung faith natin with thanksgiving. Kasi ganito rin si David. Minsan natatalo sila sa digmaan. Pero sabi ni David, purihin pa rin yung Panginoon. Pasalamatan pa rin yung Panginoon. Sabi niya po dito sa verse 5 and 6, for He will hide me in His shelter in the day of trouble. He will conceal me under the cover of His tent. He will lift me high upon the rock. Sabi po dito sa verse 6, and now my head shall be lifted up above my enemies all around me. And I will offer in His tent sacrifices with shout of joy. I will sing and make melody to the Lord. Kaya ito po magpasalamat si David. He always make sacrifices. Kasi nung time po nila, kapag po nananalo sila David sa digmaan, o bago pa lang sila pumunta sa digmaan, he always offer sacrifices para sa Panginoon. So that manalo man sila o hindi, nakapagbigay sila ng pagpapasalamat para sa ating Panginoon. So si David, lagi siyang merong bukang bibig na pagpapasalamat para sa ating Panginoon.
So tayo po mga kapatid, lagi po bang bukang bibig po natin, thank you Lord. Salamat Panginoon. O laging lumalabas sa bibig natin, malas naman ang buhay ko. Ayoko na mabuhay. Gusto ko na lang maging plato, maging unan. Di ba, no? Lalo minsan, ngayon ang dami nating parang ang dami nating pwedeng maireklamo, ano po? Lalo na kung halimbawa, nagdadrive ka, ang taas ng gasolina. Well, talaga namang magrereklamo ka kasi mataas po talaga yung gasolina. Okay? Ano ba yan? Ang dami kong work pero yung sahod ko, ganito pa rin naman. So, ang dami nating parang nairereklamo po. Pero beyond that, kailangan meron pa rin tayong word of thanksgiving para sa Panginoon. That we're still alive, we survive sa mga bagay na araw-araw na ibinibigay po sa atin ng ating Panginoon. Okay, si David, na-appreciate niya yung Panginoon with faith nang merong pagpapasalamat because of God's protection. Isang bagay na minsan nakakalimutan ipagpasalamat ng mga tao, yung God's protection. For how many wars yung pinagdaanan ni David. Pero minsan hindi siya namatay sa laban. Okay? Hindi si David naman po kasi, yung mga hari naman po. Kasi parang paghari po kasi, no, pagdigmaan, no, sila yung nasa likod. No? Hindi po. Nung time po nila, pagdigmaan, naharap din po sila. Nakikipaglabanan po sila. Nakikipagpatayan po sila para sa bansa po nila. Pero andun yung protection ng Panginoon para kay David. Nung nilabanan ni David si Goliath, andun yung protection ng Panginoon. Alam niyo po yun? Kaya ganun yung puso ni David na nagpapasalamat sa Panginoon na punong-puno ng pananampalataya sa Kanya because of God's protection. How many times God protect your life? Dumaan po yung pandemic. 5 years na from now, we are here. We survive. The Lord is good. Yes, merong mga pinagpahinga yung Panginoon. But still, nagpapasalamat pa rin po tayo sa ating Panginoon sa buhay ng bawat isa po sa atin na nandito. Na-survive po natin. How many times na minsan na tayong napunta sa bingit ng aksidente, bingit ng kamatayan, pero the Lord is good. Napakabuti pa rin po ng ating Panginoon. Kaya nung pumunta po kami ng Zambales, ng Santa Cruz, pauwi po kami, ay muntikan po ako makasagi po kasi doon po sa Kalaklan, di po ba basigsag po yun. So, ang nangyari po kasi dahil mabilis po yung takbo namin, dahil sigsag naman po yun, ay hindi ko napansin yung meron palang, hindi ko lang kung nasiraan po yun, 2 nakamotor. So, wala po akong choice, kailangan ko pong kumain ng konti. Tapos meron pong sasakan dito. Buti hindi po kami nagkabungguan. Pero sabi ko, thank you Lord pa rin kasi napaka-safe ng binigay sa amin ng Panginoon. So safe kami nakapunta ng Santa Cruz, safe din kaming nakauwi po dito. May mga konting mga aksidente, aberya na nangyayari, pero alam niyo po yun, magpapasalamat ka pa rin sa Panginoon. Because He always protect us. Lagi niya tayong pinoprotektahan ng Panginoon. Okay? So yung sa sister ko, ang prayer ko palagi protection ng Panginoon. Okay? Kasi nga nagkakaroon ng tension po doon. Okay, sa mother ko, dahil meron po siyang sakit, protection ng Panginoon. So, laging ganun po yung thanksgiving po natin, yung protection ng Panginoon, na minsan hindi po nakikita ng mga tao. Okay, minsan puro tayo reklamo. Pero yung way kung paano ka protektahan ng Diyos, kailangan ipagpasalamat po natin po yun. Okay? Pangalawa, because of God's provision. Okay? Kahit natatalo sa digmaan sila David, hindi pa rin sila nagkukulang. Pinoprovide pa rin ni Lord yung pangangailangan po nila. As a king, napoprovide po niya yung pangangailangan ng kanyang mamamayan. So, ganun din po sa bawat isa po sa atin. Yes, minsan nagkukulang po tayo, pero yung provision ng Panginoon, sapat para po sa atin. Amen po. Sabi ni Lord po yun my grace is sufficient for you. Okay? Sapagkat kung saan ka mahina, doon ka palalakasin ng ating Panginoon. Yung God's provision, lagi yan ibinibigay ng Diyos para sa bawat isa po sa atin. And yung provision na yun, kailangan pagpasalamat po natin. Whether makita man natin yan na maliit o malaki, pagpasalamat mo pa rin kay Lord. Kasi provision po yan ng Panginoon.
Okay, lagi ko pong tinatandaan yung sinabi sa amin nung isang professor po namin. Kasi siyempre nung nag-aaral po kami ng seminary, inihahanda na po kami para ilagay po sa destino, mga church na pupuntahan po namin. And binigyan po nila kami ng konting view na ang mga church na pupuntahan po namin, iba't iba po yan. Okay, may maliit, may malaki. Okay? Merong mapupuntahan ka na okay, merong hindi. So iba-iba po kasi po yung church na pwede po nating mapuntahan. Okay? So walang perfectong church. But ang laging sinasabi po sa amin ay hindi ka dadala ni Lord sa lugar na yan without His provision. Okay? Imagine niyo po si Abraham, nung inutusan siya ng Lord, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Pero nagkulang po ba si Abraham? Hindi. Yung Israelites, naglakbay po sila sa ilang dahil sa katigasan ng kanilang ulo, pero pinakain pa rin sila ng Panginoon. Bait po ni Lord, no? Kahit matitigas ang ulo, pinapakain niya pa rin. Pinuprovide pa rin nila yung provision ng bawat isa po sa atin. So, ganoon din po tayo. Sa bawat isa po sa atin, kailangan natin magpasalamat sa Diyos kasi yung provision ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Okay? And because of God's presence, yung presensya ng Panginoon, na He is always present sa buhay mo. Na sa lahat ng sitwasyon ng buhay mo, palaging nandun yung Panginoon. Yung topic po natin, ng midweek po natin, God omnipresent. Okay? Lagi siyang present sa buhay mo. Kung ano man yung pinagdadaanan mo, nandun po si Lord. Hindi ka niya iiwan. Hindi ka niya pababayaan. Ganon si David. Ganon yung faith na meron si David. Okay? Kaya tingnan niyo po, bakit ang lakas ng loob ni David na hamunin si Goliath? Dahil ba mayabang si David? Hindi. Kasi alam niya, kasama niya si Lord. Pansinin niyo po yung mga words na binanggit ni David kay Goliath. Okay? Ngayon din, sa oras na to, sa pamamagitan ng Diyos, sa pangalan ng Diyos, papataubin kita. Si David, he always fight sa side ng Panginoon. Tayo minsan baka natatalo kasi lumalaban ka, wala si Lord. Wala yung presence ng Panginoon. Wala yung presensya ng Panginoon. But if we fight with God's presence, magtatagumpay po tayo sa tulong ng ating Panginoon. Kaya sana sa bawat isa po sa atin mga kapatid, let us appreciate yung ating Panginoon. Through our faith, let us give thanks to the Lord. Sabi nga ni David, give thanks to the Lord, for He is good, His love endures forever. So, marami tayong pwedeng ipagpasalamat sa ating Panginoon. And sana po, yung bagay na yon ay magawa po natin para sa ating Panginoon. Sabi po dito, in a world filled with chaos, uncertainty, and problems, it is easy to lose sight of hope. Pag tinignan po natin yung mundo po natin, parang, yung iba nga, di ba, nagjo-joke po sila, lipat na lang kaya kami sa Mars. Lipat na tayo ng ibang planeta. Kaya yung mga joke po nila, Kasi, kikita natin yung mga problema yung mga kaguluhan, mga nangyayari sa bansa po natin, and it is easy to lose sight of hope. Parang feeling natin, wala na talagang pag-asa. Pero sabi po dito, yet as a believers, we are called to live by faith. Live by faith. Ano po ibig sabihin ng faith? Pananampalataya sa mga bagay na hindi nakikita. Hindi natin sure yung future. Hindi natin sigurado yung kinabukasan. But we have faith in God. Na kapag may faith ka kay Lord, siya yung magdadrive ng buhay mo. Lord, hindi ko alam kung saan mo ako papapuntahin, kung saan mo ako dadalhin, but I trust you. Ikaw na po. Kaya nga trust and obey po Even we cannot see clearly, we can still trust fully. Kung meron kang bagay sa buhay mo na parang, Lord, ang blurred nito, hindi ko makita. Ano yung gagawin ko? Okay. Just trust in the Lord. Minsan may mga unclear tayong hindi nakikita sa buhay po natin. Bakit to inaalaw ng Panginoon? But we can still trust fully. Kaya mo pa rin ba mag-trust kay Lord? Kahit parang feeling mo, hindi mo na makita yung future. Ang blurred ng hinaharap mo. Can you still trust in the Lord, kapatid? Amen po. That is faith. Yan po talaga yung pananampalataya po na meron po tayo. May we continually choose to worship God through our faith, confident in His power, desiring His presence, and thankful for His goodness. Okay. Ang faith po natin is about God. It's about Jesus. Sabi ko nga po kanina, wala pong pinipiling sitwasyon yung pananampalataya po natin. And I hope
Ano man po yung pinagdadaanan po natin, gaano man possible, parang kamiserable na yung buhay natin ngayon. Ang dami nating pagsubok po ngayon. I hope, piliin pa rin po natin na i-worship si Lord. Piliin pa rin natin na purihan, pasalamatan yung Panginoon. Okay? Sabi nga po dito, through our faith with confident in His power. Okay? Desiring His presence and thankful for His goodness. Okay, yung ating pananampalataya sa ating Panginoon na meron siyang kapangyarihan sa lahat ng bagay ay maibibigay po ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. So I hope, mga kapatid, yung bawat isa po sa atin sa mundo na ginagalawan po natin ay patuloy pa rin po tayo na magtiwala sa ating Panginoon and our faith still desire to worship the Lord. Okay. Nung time po nila, nung time na si Jesus ay umakit sa langit, at nawala na po yung kanilang mag-guide po sa kanila, nagtiwala pa rin po sila sa ating Panginoon. So, ganun din po tayo. And promise naman po ng Diyos sa bawat isa po sa atin that He will never leave us nor forsake us. Kaya yung faith mo kailangan na kay Lord pa rin. And Jesus, He is coming soon sa bawat isa po sa atin. Kaya be faithful and still obey the Lord. Okay, so sana po ito po yung nagbigay po ng paalala sa bawat isa po sa atin mga kapatid. Sa lahat po na nanghihina na po yung pananampalataya, pagningasin pa rin po natin yung ating pananampalataya sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. Let us pray. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord, maraming salamat po sa umaga pong ito. Maraming salamat, Lord, sa pagkakataon na binigay niyo po sa amin para muli kang purihin, pasalamatan. Salamat, Panginoon, sa inyong paggabay sa bawat isa po sa amin. Sa aming pananampalataya, Lord God, nawa ikaw yung aming nasamba, napapurihan, Panginoon. Ikaw yung aming patuloy, Lord, na sinamba sa umagang ito. At patuloy, Lord, na naging tama yung aming mga puso, mga isipan, Panginoon. At Lord, ano man po yung mga bagay na pinagdadaanan po namin, mga pagsubok, Panginoon, tulungan niyo po kami, Lord God, na ma-overcome lahat ng bagay nito. Salamat, Panginoon. Nagtitiwala po kami, Panginoon, sa inyo at patuloy na umaasa na kayo po yung patuloy na gagabay sa bawat isa po sa amin. And patuloy ka namin pupurihin, sasambahin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Yan. And this time po, tayo pong lahat po ay magsitayo para po sa ating panawagan sa umaga pong ito. Okay po, and this morning po ay aawit po tayo ng panawagan po natin. Ito po ay panawagan po natin para sa mga kapatid po natin na nandirito. That until now ay baka hindi pa rin po tinatanggap yung Panginoon bilang sariling tagapagligtas. Kagaya po ng mensahe po ng ating Panginoon sa bawat isa po sa atin. Mahalaga po yung ating pananampalataya. At yung pananampalataya na yon ay merong tinatawag na pagsunod. At yung pagsunod na yon ay ang pagpapasako po natin para sa ating Panginoon. So, sa mga kapatid po natin na nandirito, na hanggang ngayon ay hindi pa rin tinatanggap yung ating Panginoon bilang sariling tagapagligtas. Pwede po tayong manalangin po ngayon. Kausapin po natin yung ating Panginoon. Na baka this time, this moment, ito na po yung araw na binibigay sa atin ng Panginoon. That today is the day of salvation. Kaya sa mga kapatid po natin, if we are decided to accept Jesus as Lord and Savior, ay malaya po tayong lumapit sa unahan. Tanggapin po natin ang ating Panginoon bilang sarili po nating tagapagligtas. Huwag po tayong matakot, mga kapatid. Huwag po tayong mahiya. Kung alam mo sa sarili mo na kailangan mo si Lord, kailangan mo yung Panginoon sa buhay mo, malaya po tayo lumapit sa unahan. Tanggapin natin ng Diyos ang nasa tubig ng bautismo. Sumunod sa Kanya, maglingkod sa ating Panginoon. Pwede po tayo manalangin po ngayon, kausapin po natin ang Panginoon. That today is the day of salvation. Malapit na po dumating yung Panginoon. He is coming soon. And kailangan maging prepare po yung ating mga puso, yung ating buhay para sa ating Panginoon. Kaya muli po, habang inaawit po natin itong awit panawagan, baka meron po dito na wala pa sa ating Panginoon. At hanggang ngayon, ay hindi pa rin siya tinatanggap bilang sariling tagapagligtas.
Malaya po tayo lumapit sa unahan. Tanggapin po natin ang ating Panginoon bilang sarili po nating tagapagligtas. Praise God po at papuri po sa ating Panginoon. And this time po, ay ini-invite naman po natin po sa unahan kung may mga prayer request po tayo sa mga kapatid po natin. A prayer for Thanksgiving, panalangin po for wisdom, for healing po sa mga ilang po nating kapatid na nangangailangan po ng prayer, ay malaya po tayo lumapit sa unahan po at ilapit po natin po sa Kanya. Sige po, tayo pong lahat po ay manalangin po sa ating Panginoon. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord, maraming salamat po sa umagang ito. Panginoon, nandirito po sa inyong harapan ang inyong mga lingkod, Panginoon. Meron po silang mga panalangin sa kanilang puso, Panginoon. Panalangin, Lord, for Thanksgiving, para po sa mga kaarawan, mga answered prayer, Lord God, magagandang bagay, Lord, ako sana ay ginawa niyo po sa kanila, Panginoon. Salamat, Lord, for your goodness sa kanilang buhay, na nararanasan po nila, Lord, yung blessing na nagmumula po sa inyo. Patuloy niyo pa po silang pagpalain, Panginoon, at nawa ang mga bagay na ito ay mas maging dahilan para maglingkod po sila po sa inyo at patuloy na umasa po sa inyo, Panginoon. Lord, sa mga may kaarawan, pagpalain niyo po sila. May-enjoy po nila, Lord, yung kanilang birthday, Panginoon, kasama po yung mga mahal po nila sa buhay at anuman, Lord, yung desire ng kanilang puso. Kayo po yung patuloy na duminig, Panginoon. We pray also, Lord God, para sa mga kapatid po namin na kung saan ay may mga karamdaman, Panginoon. Mga mahal po nila sa buhay or sila po mismo, Lord God, ay nasa balig ng karamdaman, patuloy niyo po silang pagalingin, Panginoon. Naniniwala kami, Lord, sa inyong kapangyarihan na sila po'y gagaling ayon sa inyong dakilang kalooban, Panginoon. Kaya, Panginoon, ihil niyo po yung kanilang physical na pangangatawan, Panginoon. Gumamit po kayo ng mga tao, ng mga doktor na tutulong po sa kanila, Panginoon. At Lord, sa kanilang pananampalataya, bigyan niyo po sila, Panginoon, na sila po'y gagaling ayon sa inyong dakilang kalooban. Lord, sa mga pangangailangan po nila, financially, kayo po'y mag-provide, Panginoon. Meron kami mga kapatid, Lord God, na mayroong panalangin for wisdom, para sa mga desisyon na kailangan po nilang gawin, mga plano sa buhay, Panginoon, bigyan niyo po sila, Lord, ng wisdom na nagmumula po sa inyo. Lord, yung mga kapatid po namin na meron po mga mahal sa buhay, na nasa malalayang lugar, hindi po nila kasama, pagpalain niyo po sila, Panginoon. Ilay niyo po sila sa lahat ng kapamakan at karamdaman, Panginoon. Yung ilang po sa amin, Lord God, ay merong mga panalangin for comfort, nakakaranas, Lord, ng matinding kalungkutan dahil, Panginoon, sa mga pagsubok nila sa buhay, pagkawala ng mga mahal sa buhay, Panginoon. Yakapin niyo po sila, Panginoon. Nawa, Lord God, sa kabila ng mga paghihirap po nila, ay makita po nila, Lord, ang inyong goodness, Panginoon, pagmamahal, comfort, Panginoon, na kung saan ay hindi niyo po sila iiwan at hindi niyo po sila pababayaan. Kaya, Panginoon, maraming salamat po. We pray, Lord, para sa mga ilang naming kapatid na nakakaranas ng mga kalungkutan sa oras pong ito. Lord, yung ilang po sa amin may mga prayer para po sa mga hanap buhay po nila, para sa mga trabaho po nila, Panginoon, pagpalain niyo po sila, Panginoon. Ilay niyo po sila sa lahat ng kapamakan, Panginoon, at patuloy na maging malakas po sila. Patuloy, Lord, na lumago yung kanilang kabuhayan sa trabaho po nila, Panginoon. Maging malakas po sila, Panginoon, na sa ganon matugunan lahat ng pangangailangan ng kanilang pamilya, Panginoon. Salamat, Panginoon. Meron kami mga prayer request, Lord God, sa mga bisita po namin. Kung meron po kami mga bisita, Panginoon, mga nakasama po namin po ngayon, Panginoon, pagpalain niyo po sila at nawa, Panginoon, sa mga susunod na gawain po namin ay makasama po namin po sila. Salamat, Panginoon. Ano man po, Lord, yung mga prayer request, hindi man po namin nabagit po lahat, Panginoon, pero tinataas po namin po sa inyo. Nababasa niyo po, Lord, yung aming mga puso, mga isipan. Kaya, Panginoon, kayo po yung duminig ng aming mga panalangin. Lahat ng bagay nito ay aming panalangin na merong pagpapasalamat, pagpupuri sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. God bless po sa ating pong lahat. My Savior bleed, and did my sovereign die.
someone such as I. At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. Was it for Christ that I have done? He suffered on the tree. Amazing pity, grace unknown, and love beyond degree. At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. Ngayon po ay sa bahagi po tayo ng pagtanggap ng tinapay at saro na simbolo po ng katawan at dugo ng ating Panginoon na nasakripisyo doon po sa krus ng Kalbaryo. At bago po natin ganapin yun, atin mo nang basahin pakinggan ang sabi po sa aklat ng Unang Korinto, Kapitulo 11, versikulo 23 hanggang sa sumusunod po. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang binibigay ko naman sa inyo na ang Panginoon Jesus ng gabi siya'y pagkanulo ay dumampot ng tinapay at ang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo, gawin ito sa pag-alasakin. At ganaman, nawakan ng saro pagkatapos ng makahapon na sinasabi, ang saro to'y siyang bagong tipan sa aking dugo, gawin ito sa tuwing kayo magsinom at sa pagsaalasakин. Sapagkat sa tuwing kanin nyo ang tinapay nito at iniman nyo ang saro ay nihag nyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya ang sino mang kumain, tinapay, uminom sa saro ng Panginoon, na di narapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Datatwat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang kumakain at uminom ay kumakain, uminom ng hatol sa kanyang sarili, kundi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Ang pagpapala po sa pagbabasa ng Balsalita. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, Panginoon, nasa aming harapan ang saro at tinapay na sagisag ng iyong dakilang pag-ibig. Tunay, Panginoon, na pinakita mo sa amin ang iyong pagmamahal. Sa kabila ng aming karumihan, Panginoon, ay patuloy mo pa kaming inuunawa. Pinapatawad sa mga kasalanan aming nagawa. Kaya, Panginoon, hindi namin kayang pantayan ang ginawa mong pagpapakasakit na ito. Kaya pinapasalamatan ka namin at pinupuri sa iyong kadakilaan. Makikibahagi kami, Ama, sa saro tinapay na ito. Ngunit bago namin isagawa ang mga bagay na ito, ay patawarin mo nawa kami, Ama, sa aming mga pagkukulang, pagkakasalang nagagawa, laban sa iyo at sa aming mga kapatid, upang sa gawing Panginoon sa aming pagtanggap, ay hindi kami atulan, pagkos maging isang pagpapala sa bawat isa.
Sa pangalan ni Jesus at sa tulad gabay ng Banal na Espiritu, ito po ang aming sinasamo at idinadalangin. Amen.
Ngayon po ay sa bahagi po tayo ng pagbibigay ng ating mga kaloob at kapo. At bago po natin ganapin yun, atin mo nang basahin at pakinggan ang sabi po mula po sa aklat ng Malakayas, Kapitulo 3, versikulo 10. Dalhin niyo ang buong isang pong bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. Subukin niyo ngayon sa bagay ito, kundi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihulog ko sa inyo isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Ang pagpapala po sa pagbabasa ng pasalita. Glory and power be unto the Ancient of Days. From every nation, all of creation, bow before the Ancient of Days. Every tongue in heaven and earth shall declare your glory. Every knee will bow at your throne. In worship you will be exalted, O God, and your kingdom shall not pass away, O Ancient of Days. Blessing and honor, glory and power be unto the Ancient of Days. From every nation, all of creation, bow before the Ancient of Days. Every tongue in heaven and earth shall declare your glory. Every knee shall bow at your throne. In worship you will be exalted, O God, and your kingdom shall not pass away, O Ancient of Days. Oh yeah. Your kingdom shall reign over all the earth. Sing unto the Ancient of Days. None can compare. Sing unto the Ancient of Days. Every tongue in heaven and earth shall declare your glory. Every knee shall bow at your throne. In worship you will be exalted, O God, and your kingdom shall not pass away, O Ancient of Days. O Ancient of Days. O Ancient of Days. O Ancient of Days. Tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos, Amang Banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Father God, marami pong salamat sa araw na ito na inyong pinagkaloob. Marami pong salamat, Ama, sa patuloy na buhay, kalakasan na inyong pinagkakaloob sa amin. Marami pong salamat, Lord God, sa mensahe nyo sa amin sa araw na ito. Father God, marami pong salamat na naway patuloy na ang mga salita na ito na amin napakinggan ay magamit namin sa pang-araw-araw naming buhay. Father God, patuloy din na aming pasasalamat sa inyo sa mga biyaya, pagpapala na inyong patuloy na pinagkakaloob sa amin, sa aming trabaho, sa aming negosyo, Lord God. Maraming salamat, Lord God. At hindi kayo nagkulang sa aming mga pangailangan, Lord God. Father God, nasa aming harapan ngayon ang aming pinagsama-sama mga tithes and offering. Dalangin namin na, Father God, basbasan nyo ito, patuloy na maging daluyan ito, Father God, magamit ang mga biyayang ito, ang mga salaping ito sa patuloy na ikalalago ng inyong iglesia, sa aming mga outreach, sa aming mga projects para sa ikalalago ng iglesia, Father God. Dalangin din namin na nawa ang mga salaping ito ay makatulong sa aming mga kapatid na nangangailangan. Father God, dalangin din namin sa inyo ang aming mga kapatid
na naghahanap ng trabaho, naghahanap ng negosyo, Father God, na inyo, Father God, pagkaloob sa kanila ang kanilang mga panalangin sa inyo, Father God. Ang lahat ng ito, Ama, ay aming isinasamo at dalangin sa tanging pangalan lamang ni Kristo Jesus namin ay kapagligtas. Amen. Ayan po, isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat. Kamusta po kayo? Yan, palakpakan naman po natin si Lord sa ating pong pagsasama-sama muli sa umagang ito, sa ating pananambahan, ating ginagawa para sa ating Panginoon. At muli po, tayo po ay dadako sa ating mga announcements, mga gawain po ng ating iglesia dito po sa dako ng 20th. Yan po, una-una po, huwag niyo pong kalilimutan, meron na po tayong Bible study every Sunday po yan. At it starts ng 8:30 a.m. So, kung hindi niyo pa po alam, mas maaga po tayo magigising before 8:30. Dapat nandito na po tayo para makasama tayo at makapakinig tayo, makapag-aral tayo ng banal na kasulatan. Yan. Bible study po, 8:30 a.m. tuwing every Sunday. Ganun din po, patuloy po yung ating morning service at 9 a.m. at afternoon service naman po at 5:30 p.m. Yan po. Midweek service at every Wednesday po at 7 p.m. So, sama po kayo. Maganda po to, puro sharing time. Kapag lalo po yung mga pinagdadaanan natin sa buhay, marami yan, iba-iba. At may share po natin yan sa mga kapatid natin. Every Wednesday po, midweek service. Cell groups. Kung wala pa po kayong mga grupo na inaatinan, sinasamahan, yan po. Meron po tayong East Tapinac, Gordon Heights, East and West, Bahak-Bahak. At alam ko, meron na rin po tayong Biniktikan. Kalayaan, yan. Kung medyo nasa loob po kayo ng SBMA at malapit kayo doon, andun po, kila Sister Ruth sa Kalayaan Heights. Silver Gray naman po, every first and third Saturday at 3 p.m. Yan po, yung mga SG natin, masisipag po yan. Next po, Dorcas and Builders Fellowship last Saturday of the month at 4 p.m. Yan po. Makialam lang po. At ganoon din po yung ating, mga SG. SG kasi puti yung buhok nung nakadrawing. Ang speaker po nila, si Sister Evangeline Portasio. Ako, sama na po kayo. Mga kababaihan po to. Yan. At March 28 po sa Sabado na po yan. At 3 p.m. dito po sa... tama ba sa Sabado na? Sa Sabado. So yan. Sige po. At Yummy Fellowship naman every month. At to be announced po yung date and time. At kung saan po nila gagawin yung kanilang fellowship. Christian Youth Fellowship. Ito po yung mga anak nyo, kabataan, kapitbahay nyo, mga kabataan dyan. Isama nyo na po at malakas na malakas po. At napakarami po nilang gawain ngayon. Ang ating CYF every Saturday at 4 p.m. And yan po, marami po silang mga activities this summer. So, ito po yung isang activity nila. Youth Camp 2026. Threads woven together in Christ and with one another. April 8 to 11, sino po magbabalita nito? Ayun, Brother Maki. Ayan po, magandang umaga po muli sa ating lahat. Palakpakan po natin ang ating Panginoon because malapit na po ang ating 4th Youth Camp here at 20th Street Church of Christ with the theme Threads Woven Together in Christ and with one another. Ito po ay gaganapin sa April 8 to 11, 2026 sa dako po ng Florida Blanca, Pampanga. And sa mga kabataan po na nakapag-register at nakapagpalista na po, mamaya po ay available po ang registration forms, actual physical forms po natin sa baba. And kasabay po nun yung waiver forms po natin para sa mga kabataang below 18 years old. And opportunity to, to check if
may mga kabataan po tayo ng kailangan ng financial assistance to be able to come and join to our youth camp. And magagawan po natin ang paraan yan at malaman po namin kung sino-sino po ito. No, mamaya po after the service, nandoon po sa baba. And sa mga hindi pa naman po wala pa po sa listahan, mamaya rin po, we will take everyone no, na gusto pa po makasama, may kakilala pa po kayo, para po mapaghandaan na po talaga namin yung final list po at ma-prepare namin yung mga kailangan para po sa mga kabataan na sasama po sa camp. And of course, before I proceed, we would like to thank no, in behalf po ng ating young adult group, ay yung mga nag-extend po ng kanilang help in the past Sundays po na tumulong po no, at sumuporta sa youth camp po natin. And up until now po, we are, opening everyone to extend their support. Mamaya po sa room 1, kung nais nyo pong sumuporta, ay meron pong gawain ng ang young adult po doon. Dalawin po natin, puntahan po natin and extend our support for the upcoming youth camp po para po mas marami pong makasama na mga kabataan and ma-extend po natin sa kanila yung ating ating support for the youth camp. Kaya po, sana po ay masuportahan po natin. Gayun din po, this coming Saturday, ayan po, ay gaganap po tayo ng Health Hype Hooray. It's a Zumba for a cause po. No? Sana po before our prayer breakfast, maka-attend po tayo. 7 o'clock po yung prayer breakfast natin, but before that, ay magkakaroon po tayo ng kaunting exercise. No, and sana po lahat ay makasama. Ito po ay in line with the support of our youth camp po. Yun lamang po. And again, sana po prayers po ang pinakahiling po namin from everyone na maging successful po ang ating youth camp, because in the past years po, tunay na kasama po no, sa victory yung mga prayers na galing po sa ating lahat dahil naging fruitful po ang ating youth camp in the past years. And hopefully and praying that this year will still continue po yung pag-extend sa mga bagong kabataan, sa pagpapakilala natin sa kanila kung sino po ang ating pinaglilingkuran, no, yung ating Panginoon po. Kaya again po, prayers po ay napakalaking support para po sa darating na youth camp. Maraming salamat po. Okay, yan po. Talagang supportahan po natin yung ating mga kabataan. At sabi nga, yan ang ating pag-asa ng iglesia. At talagang yung youth camp, marami pong tumatanggap dyan. Ha? At nakakapakinig sila ng salita at matutunan nilang tanggapin yung ating Panginoon at sumunod sa ating Panginoon hanggang sa kanilang paglaki. Napakaganda. At yung youth camp, supportahan po natin. Yan po. And then prayer breakfast naman po every last Saturday of the month at 7 a.m. Yung venue po to be announced din. Yan po, ito rin yung isang Block 27 Outreach Church every Sunday at 2 p.m. Mamaya po yan. At yan din po, supportahan din po natin. At malaking bagay, it's a great opportunity po na makasama natin ang bawat isa na makapag-share ng mabuting balita sa mga tao, sa mga kapatid natin sa dako po ng Gordon Heights sa Block 27. At yung mga bata po doon, natuturuan natin, padami po sila ng padami. At sabi nga po ng Panginoon, ang trabaho natin ay mag-share ng salita ng Panginoon. Yan ang Great Commission, di ba? At kung maihahayag natin yung salita at matutunan nilang tanggapin, napakaganda. So tuloy po natin at patuloy po nating tulungan yung mga bata at yung kanilang mga magulang na lumago sa kanilang pananampalataya. Yan po. Ito po naman ang ating Junkyard Redemption. Yan. Saan ito? DVBS pala ito. Yun. So, ayun pala yung liit kasi ng DVBS, hindi ko makita eh. Okay, Daily Vacation Bible School 2026, Junkyard Redemption, ang kanilang team. So, God's master plan to remake our broken world. Yan. Sino pong naka-attend na rito ng DVBS nung araw? Taas ang kamay. Ayun ang aming teacher. So marami po naka-attend ng DVBS. Oh, di ba? Halos lahat naka-attend po ng DVBS. So yung mga anak ninyo,
sama niyo po at huwag niyong kakalimutan at yung kanilang summer vacation, mai-enjoy nila. Ha? So, supportahan pa rin po natin to. Daily Vacation Bible School, May 11 to May 16. Yan po. Register now. Yan po. Next naman po yung Kalaklan Church of Christ, ang kanilang 15th anniversary and Thanksgiving. Ito po sa April 18. Malapit na po. 15th years na pala ang Kalaklan Church natin. Steadfast, still cold, still faithful. Marami po tayong mga taga-Kalaklan dito. Taas po kami mga taga-Kalaklan. Mga Kalaklan Church. Taas ang kalayo. Ang dami. Oh. Si Latero, taga-Kalaklan yan, originally. Oh. Yan, si Brother Jack. From Kalaklan Church, Brother Jack? Yes, okay. Okay, so supportahan po natin ang kanilang 15th anniversary and Thanksgiving sa April 18. Yan po. Next po, ayan, itong ating Holy Week activities. Ang dami nating gagawin. So ito po yung magandang opportunity na makapaghayag tayo ng salita ng Diyos. Sabi nga, we're doing the Great Commission hindi lang every Holy Week. So, magkakaroon tayo ng door-to-door ministry. Door knocking. Nako, yan po. Pagka kasama kayo dyan, dapat ready tayo. Meron po silang seminar kahapon na ginawa. Talagang kung paano nila gagawin ang door-to-door ministry. Yan, Monday, Tuesday, and Thursday, March 23 to 26 at 8 a.m. So, yun po. At ang lahat po ay inaanyayahan. Mag-join po tayo. Mag-door-to-door knocking po tayo. So, lahat po ng mga tao, may share natin yung Word of God. Kape, bahagi. Yan. In English, coffee share. Tama ba? Share the coffee. Kape, bahagi. Share the Word of God. A cup of coffee, a moment of fellowship. Yan, April 1 and 2, mini golf course dito sa Subic, Freeport Zone. April 3 and 4, dito po sa ating church area. At yan po, puro ministry at evangelism po tayo ngayon, nakafocus. Yan, come and see Jesus. Yan, worship night. At Wednesday, 1st of April 1 at 7 p.m. Meron po tayong devotion night, Thursday, at April 2 naman po to at 7 p.m. din. At yung Friday and Saturday, meron tayong devotion night every at 3 and 4 April at 7 p.m. din po. At yung sunrise service po natin, yan po, sunrise service, it starts at 5 a.m. Bago po sumikat yung araw, andito na po tayo sa April 5. Yan po ang ating sunrise service, April 5. So yan po, paghandaan po natin yung ating Holy Week activities. And then, yung atin naman pong mga birthday celebrants, i-greet po natin ang happy birthday at si Brother Brian Minyosa. Happy birthday kay Sister Mary Grace Targa. Ay, birthday ni Sister Grace, kaya lang may sakit siya ngayon. At si Brother Ken Ilares. Happy birthday kay Brother Leon Jordan. Brother Leon. Ayan, happy birthday kay Sister Marisa de los Reyes, kay Sister John Aisa Valerie Mantes, at kanino pa po? Ayan pa, kay Brother Michael BJ Castro. Happy birthday kay Sister Eunice Dulas, kay Brother Randy Garcia, Brother Jaime Gusela, Sister Danabeth Manguhig. Meron pa? Yun po yung mga may birthday celebrants. Baka hindi po kayo nabati. Andyan hindi po kayo nakalista. Happy birthday po sa inyo lahat and may you have many, many more to come. At sa atin naman po mga bisita for today, welcome po natin. Wala pa akong listahan pero baka po may bisita tayo dyan. Wala ba tayong bisita dyan?
So anyway, everybody po is welcome and magkita-kita po tayo muli sa mga gawain ng ating Panginoon sa dako po dito ng 20th Church of Christ. At tayo po ay magpapatuloy na sa ating closing prayer. Salamat po. Tayo po lahat ay muling tumayo. And I hope the message of the Lord today may remind us that we always worship the Lord through our faith. Kaya awitan po muli natin ang ating Panginoon. Wonderful grace of Jesus. Oh, magnify the precious name of Jesus. Praise His name. Wonderful Precious grace of Jesus. Greater than all my sin. How shall the darkness describe it? Where shall its praise begin? Taking away my burden, setting my spirit free. For the wonderful grace of Jesus reaches me. Wonderful the matchless grace of Jesus, deeper than the mighty rolling sea, higher than the mountains, sparkling like a fountain, all sufficient grace for even me, broader than the scope of my transgressions, greater far than all my sin and shame. Oh, magnify the precious name of Jesus. Praise His name. Wonderful, wonderful the matchless grace of Jesus, richer than the mighty rolling sea, higher than the mountains, sparkling like a fountain, all sufficient grace for even me, broader than the scope of my transgressions, greater far than all my sin and shame. Oh, magnify the precious name of Jesus. Praise His name. Oh, magnify the precious name of Jesus. Praise His name. Oh, magnify the precious name of Jesus. Praise His name. Mga kapatid, sa ating pagtatapos ng ating gawain pagsamba, tayo muli dumulog sa ating Panginoon at tayo po'y manalangin. Aming Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, Panginoon, maraming salamat po sa iyong paggabay sa aming gawain pagsamba ngayong umaga. Tunay, Panginoon, na napakasaya ng umaga ito sapagkat marami kaming natutunan sa iyong mga salita. Nawa, Panginoon, ang mga salitang aming napakinggan, mga pangangaral mo sa amin, ay tumimo sa puso't isipan ng bawat isa. Nang sa gayon, Panginoon, ito ay maging kalakasan namin at maging tibay ng aming pananampalataya sa iyo. Panginoon, salamat sa iyong anak na iyong ginamit upang siyang maghatid ng iyong mga mensahe. Patuloy mo siyang pagpalain. Ingatan ng kanyang buhay sa po ng kanyang pamilya upang patuloy ka pa nilang magpaglingkuran. Panginoon, maraming salamat din po sa mga kabataan, sa mga awit na patuloy na umaawit ng mga awiting papuri para sa iyo. Naway pagpalain mo rin sila, Panginoon, at ingatan ang mga kanilang tinig upang patuloy ka nila pang maawitan. At ganoon din, Panginoon, sa mga kapatid namin na musikero, naway gabayan mo sila, pagkalubong mo po sila ng marami ng mga katalinuhan sa musika upang magabayan nila ang mga awit na ito. Panginoon, dalang din namin na naway gabayan po ang aming bansa no kung saan nakakaranas ng maraming problema. Tulungan po, Panginoon, ang mga leader namin. Gabayan mo sila habang sila'y nagtatrabaho.
upang makaiwas sila sa hindi paggawa ng maganda. Bigyan mo sila, Panginoon, ng mga katalinuhan, karunungan upang mapumunuan nila ang aming bansa tungo sa kapayapaan at kaginhawahan. Ganon din, Panginoon, dinadalangin din namin ang mga anak mong naiipit sa digmaang ito. Ilayo mo nawa sila sa kapamakan, sa mga karamdaman. Tulungan po, Panginoon, ang mga leader ng bawat bansang ito nagkakaroon ng hidwaan. Bigyan mo sila ng liwanag upang makita nila na walang saysay ang ganitong uri ng karahasan. Manumbalik nawa sila sa iyo, Panginoon, nang sa gayon ay magkaroon ng katahimikan ang sanlibutan. Panginoon, pinagpapasalamat din namin sa iyo, Ama, ang mga anak mo na nagdidiwang ng kanilang mga karawan. Salamat sa mga blessings na ipinagkaloob mo sa kanila. Ang dalangin namin, Ama, na way patuloy silang gabayan, pagpalain, at patuloy pang dagdagan ang mga karawan sa kanilang buhay. Panginoon, dalangin din namin ang mga kapatid namin na nakikinig sa pamamagitan ng Facebook. Nawa, Panginoon, kung ano man ang napakinggan nila sa umagang ito. Tumimo nawa, Ama, ang mga salitang ito sa kanilang mga puso upang maging matibay ang kanilang pananalig at pananampalataya sa iyo. Samahan mo kami, Ama, sa mga gawaing nadadarating. Nawa, Panginoon, ay masagawa namin to nang naaayon sa iyong banal na kalooban. Alam namin, Panginoon, na hindi mo kami pababayaan sapagkat yan ang pangako mo sa amin na hindi mo kami iiwan ni pababayaan man. Kaya, Panginoon, maraming salamat sa dakilang pag-ibig na patuloy mo ipinagkakalob sa bawat isa. Panginoon, dalangin din namin na kung paano mo kami hinatid sa dakong ito ng ligtas. Ganon din po ang aming kahilingan, Ama, na nawa sa aming pag-uwi ay muli mo kaming samahan nang kami makarating ng aming mga tahanan ng payapa at ligtas. Panginoon, ang lahat ng ito ay aming isinasamo, idinadalangin sa tanging pangalan ng aming mananakop na si Jesus at sa tulot gabay ng iyong banal na Espiritu. Amen. At ngayon, mga kapatid, sa ating pagtatapos, naway tanggapin natin ang mayamang pagpapala ng Diyos Amang sumasalangit, ang masasangang pag-ibig ng Diyos Anak, at ang pakikilakip ng Santong Espiritu mula ngayon at magpakailanpaman. Amen.